nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Welcome back sa Maskulado. Returns after how many weeks? Ito, nag-upload na tayo ulit. So, sa ating comeback episode, naisip ko na mag-react muna sa mga binigay niyo sa akin. Siyempre, ano ba yung mga binigay niyo sa akin bukod sa mga suporta? Yung comments niyo, yung mga thoughts niyo tungkol sa mga pinag-uusapan natin dito. At yung napili kong video ay yung tungkol sa mga lumang sinehan sa Maynila. Kaya buksan natin yon at sa ating spin the wheel, okay, pipili tayo ng tatlong lucky winners para sa episode na ito. So kung na-feature yung pangalan mo, well, yan, sikat ka lalo. Okay, sa una nating spin the wheel, yung nanalo ay, okay, si Nicanor Andalis. At ang sabi niya, very true ang nangyayari diyan. Maraming kababalaghan during the 80s. Oo daw, na-confirm niya yung mga ibang sinabi ko sa video. Talagang yung mga kababalaghan, unimaginable. Yung akala mo sa movies mo lang makikita, nakikita din pala sa realidad. Okay, next winner. Si Curly Fur Puppy. Ang sabi niya, part ng growing up, lalo na noong college days. Yung sa labas ng lumang sinehan ay biglang may, ano ba to? Ngungusuan ka na parang may ibig ipahiwatig. Buti hindi ako patola. Although I will admit, pumasok din ako sa mga sinehan at tiniis ko ang 3 to 4 hours dahil gusto ko masatisfy ang voyeuristic cravings ko. Totoo na imbis ulo ang makikita mo sa mga upuan ay mga paa na nakataas. May mga milagrong taas-baba na okay. Mahaba yung comment niya eh. Visit nyo na lang yung channel ko, yung video na yun para makita yung full view. Pero makita natin dito yung ganong details. Nakataas ang paa. Hindi ko ma-imagine yun, no? Sinehan tapos may mga nakataas yung paa. Ano kaya yung makikita mo sa ilalim nun, no? Yan. So, sunod na na comment ay kay user View3BJ. Sabi niya, one time na curious daw siya sa Dilson Cinema. Tama daw. Old film, straight film, but maraming gays or guys sa loob. Lakad ng lakad, madilim at surely hindi naman manonood dahil mainit. I stood up closer to the industrial fan. All of a sudden, mayroong isang lalaki na nag-hello sa akin. Umupo siya sa harapan ko at simulang i-toot ang toot ko. Siyempre, nagustuhan ko at clearly nilabasan ako. Ayan. So, ganun pala no kapag mga pasimple lang yung ganong klaseng advances sa ganyang sinehan. Kaya kung maselan ka at hindi mo matik, ay siguro ang advice diyan sa'yo, wag na lang muna pumasok. Although kung curious ka talaga gaya ng isang commenter, siguro maganda siguro magpasama ka. Mas lalo na kung bata ka pa. Pero kung may kaedaran ka na at kaya mo na mag-set ng boundaries, I think makakayanan mo. Ako, di pa ako nakakapasok diyan. Pero sa mga nababasa kong comments, parang may motivation ako na hindi siyempre i-try, ayokong basta ako mismo, I will not let anyone touch my body without my consent. Ang habol ko lang talaga ay yung mga kwento ng kanilang mga buhay. Yung sana may makausap ako na gano'n nga, na ready na maglahad. Ayan. So, tingnan natin kung sa mga susunod na episode ay magagawa ko yun na makapag-interview ng mga nagbibigay ng ganitong klaseng serbisyo. Okay, so ito yung unang comeback episode natin. Sa mga susunod na episode, tingnan din natin yung ibang mga comments. O ano gusto nyo? Pag-usapan natin ibang mga hinaing nyo sa buhay. Okay? Basta stay strong. Ano man yung pinagdadaanan mo dyan, Nocturne. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Kahit gaano kalakas,